Yan, so saksak natin. Ako, medyo matigas pa yung outlet natin Yan. So meron po siyang standby. Pindutin natin yung kanyang power. Ito, power button. Then punta tayo sa my mirror. Yun, labas yung logo ng Devant. Then labas yung logo ng Smart TV. Yan. Yun, what's up sa yung lahat mga paps, no? And welcome back sa Team Channel. And for today's video, meron tayong gagawin. Ano to? Recap na lang at saka share natin yung mga experience natin dito sa unit na to, no? Ito isang Devant, 50 inches, no? And medyo mahirap din itong ganitong trouble at sa ganitong model. So, simulan natin ito pagkatapos ng intro. So, yan. So, ito po yung unit natin, no? Bali, nagawa na natin to mga kadak. Then, share ko lang yung mga experience natin nito, no? Kasi hindi naman po madali yung mga pinagagawa natin dito. Bali, yung model niya, Devant 50 inches. Model is, ayan, 50 UHD 202. Ayan, din bali, binuksan natin to, yung kanyang cover dito, dun sa may carton niya. Dun sa kanyang, yun nga, carton, no? Tapos, makikita nyo dito, meron na po tayong step up boost converter na nilagay natin dito. So, alam niyo naman siguro yung mga technician, alam na kung bakit natin ginamit tong ganitong setup, no? Ayan. So, share ko lang kung ano yung problema niya. So, yung unang problema talaga niya, sabi na mayari, pagdating dito, tinest natin. Normal, labas naman yung kanyang display. Tapos, meron siyang kunting fine lines dito sa may bandang right kasi nakabaliktad na to kapag nakaharap to sa may left na natin. So, kalaunan mga ilang siguro mga 30 seconds biglang mapipidawin yung kanyang display. Talagang mawawala yung kanyang picture. Bali yung natira is dim na lang tsaka backlight. Pati yung kanyang sounds kung mayroong input na nakalagay. Yun nga, tinroubleshoot natin. Bali may experience ito mga ganitong problema. Sa mga ganitong kasi nung model, ganitong klaseng unit, kung ihahang mo yung left side kasi merong tikon to sa may ilalim, doon sa may meron tong tikon, hindi natin makita yan kasi nakapalan ng kanyang board. Tapos nanggawa na kasi natin to, hindi natin yan tatanggalin. Basta yung board niya is chot yung kanyang brand saka yung kanyang panel at saka top board chot. Ayan ayan, chot basa dyan. Ayan. So tinanggal natin yung left niya kasi kung unang unang saksak natin is lalabas yung kanyang mga picture, tapos mag-fade away. So kung matanggal natin yung it's either left or right, saan man dito, hindi pa makapag-display yung unit natin. Hindi po siya makapag-display. Tanggal tayo left, tanggal tayo right, walang display. Hindi po makapag-display yung kalahati niya, no? So medyo mahirap siya i-troubleshoot. Kasi nga kahit na wala siyang display, blinak pa rin natin yung kanyang mga clock signal. Block natin yung clock signal. Bali, mabablock pa rin natin dito sa unit na to is yung left side lang. Yung left side ng panel natin. Kasi kung dito yung bablock mo, dito sa may side na to, same pa rin yan. Yung left side yung may bablock mo. Kasi yung tikon nito, yung tikon dito sa may ilalim kasi makita Yan, basta ma-experience ito. Yung tikon dyan sa may ilalim. Ano yan? Yung andon lang is yung kanyang DC-DC tapos yung kanyang MCU sa may tikon natin. Yung level shifter natin is nandito nakalagay ito sa may top board natin. Ito dalawang level shifter natin na nandito sa may top board. Kasi bali yung clock signal na galing dito papuntang right tapos meron siyang papuntang left. Bali yung ginawang connecting link niya is yung kanyang tikon. Bali mula dito clock signal tapos yung kanyang mga swapping voltage papasok din sa may tiko natin sa may ilalim, dadaan sa may ribbon na to, tapos saka na lang papasok o papunta dun sa may left side natin. Ayan. So ang ginawa ko dito, kasi meron tayong experience nito, protect po siya, parang protect din siya kasi nga mapipid away no, kalaunan mga 30 seconds. So ang ginawa natin is siya. So yan, continue tayo. Pinutol natin yung video kasi parang naghahang yung video natin, parang siya, parang delay. So ang ginawa natin is
first option natin, tinanggal natin yung kanyang protect Q3. So pagtanggal natin ng Q3 na to, yung kanyang transistor, ito na po yun, no? Ilagay natin dito. Yan, balik Q3 at saka Q4 to. Kasi yung tinanggal natin yung Q3, ganun pa rin siya, mag-fade away, protect siya mga 30 seconds. Yung ginawa ko is tinanggal ko rin yung kanyang Q4 na transistor. Q4 tinanggal natin at yun nga, nadali natin, no? Nadali natin, hindi na po siya nagpo-protect. So ito na po yung kanyang mga transistor, dinikit natin dito para hindi siya mawala. Nung matanggal natin yung Q4, hindi na po siya nagpo-protect, pero kulaunan mga tatlong isang oras na pagte-test natin, akala ko okay na. So meron siyang lumabas na problema, napi-flicker na po yung kanyang display. Napi-flicker siya, hindi na po siya nagpo-protect pero napi-flicker yung unit natin. So ang ginawa ko is minodify natin yung LC1, LC2 natin yung swapping voltage. Ayan, dito yan galing. Ayan. Kita nyo ba dyan? LC1, ayan. LC2 tapos LC1. Ito yan papasok. Ito yun, oh. Ito yung kanyang source. Ito, yan naman yung camera natin. Nag-look na naman. Pambihira yung video natin, ha. Ayan, dito siya, oh. Ito yung LC1 tapos ito ng LC2. Tinanggal natin yung kanyang fusible resistor dito. Galing sa may source. Dito sa may level shifter. Ito po siya, oh. Ayan, dinikit din natin dito para hindi siya mawala. Yan po yung mga fusible resistor niyan. Galing yan dito sa may level shifter natin. Tinanggal natin yan. Tapos yung LC1, LC2, pinagdikit natin na yan, no? Pinagdikit. Ito yung papasok sa may left and right ng panel natin. Gumamit tayo ng magnetic wire. Tapos kinonekta natin sa may boost converter natin. 38 volts po yung supply dito. Yung sagad natin. Yung nagka-normal yung picture natin, hindi na po siya nag-flicker or nawala po yung fine lines niya. So yung source niya, ito yung source natin, 12 volts, tapos yung ground, ayan, positive, tapos negative yung ground, tapos out niya, ayan, 38 volts. So saksak natin to para makita nyo yung picture. Tapos testing tayo, i-test natin yung supply niya kung talagang 38 volts ba talaga. Baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Wait, pambihira yung camera natin, no? Nagtatain na naman. Nangyari ang cellphone na to, matanda na. Ayan, saksak ko pala muna. Saksak natin. Tapos meron siyang standby. Pinutin natin para mag power on. Ayan. So na power on siya. Ayan natin dito, labas yung logo ng Divan, saka mag sa smart TV yan. And then naka-ground na po yung naka-ground na po yung negative test pad natin, no? So dito tayo. Yan na lang lagay natin. Napakahirap. Napakasikip na ng shop natin. Marami na tayong kasing ginagawa dito. Maraming gamit, no? Ayan. So naka-display na siya. Ayun. So pinutin natin yung source para may display tayo makita dyan. Ayan. Hindi pa. Bakit ka? Hindi ka switch on. Pambihira tong. Ayan na. Ayun, no? So naka-display na po siya. Ayan. So makikita natin dito, test natin yung pinakapasagad na supply. Wait. Ayan. So, ayun yung out ng ating buck converter. Ayan. 38 volts po siya. 38 volts. Ayan. So, nung ma-modify natin yung swapping voltage, yung LC2, hindi na po siya napi-flicker. Pati yung fine lines na kuha din natin, no? Ayan. Pero meron tayong problema na hindi ko talaga nakuha. Yung parang error dun sa may bandang baba, oh. Meron siyang guhit dun sa may bandang babang side. Pero okay lang yan, eh. Nagkausap na kami ng may-ari, no? Kasi dati andyan na yan, hindi pa siya napoprotect. Tapos hanggang sa nagprotect na siya. Ayan. Pasensya na kayo sa natin. Lugar kasi napakakalat. Yan talaga pag technician ka, nililisan natin. Ilang araw lang kakalat ulit. Ayan, no? So pinong-pino yung natin display. Tapos hindi na po siya napi-flicker. Bali tinest na po natin to bago natin ginawa ng video. Niran po natin yan ng mga 3 oras. So hindi na po lumabas yung problema, na wala na pong problema na lumabas pa. Ayan, so nagnormal na po yung unit natin. And hanggang dito yung lang yung video natin, mga paus. Maraming salamat pala sa mga tsagang nanood. May God be with us always, and this is your service D technician. Arayag Pacific pala. Nababay, pambihira, mabulot tayo. See you in our next video. Bye-bye.